matugunan natin, no, yung problema ng ating mga kababaihan tungkol po sa problema ng pagkakaroon ng cervical cancer. Kaya nga po, meron po itong programa to para magawa natin yung tinatawag nating early detection, no? Ma-detect kagad natin at maagapan yung pagkakaroon ng cancer, magamot kagad para hindi na po lumala. Ang cervical cancer po kasi para maubos natin, para ma-eliminate siya sa buong mundo, ang bawat bansa ay hinihikayat ng WHO na gawin yung ating 90-70-90 target. Yung una pong 90% ay ibig sabihin 90% ng mga bata na edad 9 hanggang 14, 9 to 14-year-old ay mabakunahan against HPV para ma-prevent yung HPV infection. Pagkatapos yung 70% naman po ng kababaihan na 35 years old pataas ay ma-screen, at ma-check, magkaroon po ng isang test para malaman kung may HPV infection sila or kung meron silang early na mga sakit, mga lesions or early cancer. At yung 90% naman, ang ating goal ay yung pong magkakaroon at makikita na merong cervical cancer ay mat-treat natin, magamot natin ng tama sa oras. So pag nagawa natin yung 90% vaccination, 70% screening, at 90% treatment, then kaya natin ma-eradicate ang cervical cancer. By 2030? By 2030, yun yung ating original na target ng WHO, pero mukhang karamihan ng bansa hindi makukuha ito, hindi aabot dito. Mailan lamang na bansa ang makakakamit ng target by 2030. Pero of course, hindi naman ibig sabihin nun, titigilan na natin itong ating campaign against cervical cancer. Umabot man tayo ng 2035, 2040, kahit 2050, it's still worth the effort na gawin natin ito para sa mga susunod na henerasyon. Nagtaka na ako kasi yung bleeding ko, contraceptives kasi ako, so nagpipills ako. And then nung nag-stop ako ng pills ko, nag-iba na yung mens ko. Kasi kadalasan pagre-reglahin ako dapat, first day, mag-spotting muna ako. Pero hindi siya, bigla na lang dadawi yung dugo niya. Biglang lalabas buo-buo. Mga ganito siya kalalaki, malalaki siya. And then sabi ko, bakit kahit nasa trabaho ako, bigla na lang talagang may malalaking buo. And then nagpa-check up ako. Ang sabi sa akin sa doktor, pap smear. Sabi niya, hindi ako agad mag-pap smear kasi nga may bleeding ako. So, gamot muna para maampat yung dugo. Then, pagbalik ko, ang sabi sa akin, nung may result na yung pap smear ko, inano niya ako sa may OB-on ko na daw. Kailangan akong magpa-check up. And then, nung nagpa-check up ko sa OB-on ko, yun nga na-diagnose na may cancer ako. Pero hindi pa alam ko anong stage. Then, syempre mahal yung gastusin, so pumunta ako ng PGH, pumila ako ng madaling araw doon, then pinagawa sa akin lahat ng mga test again, and then doon na na-diagnose na cervical cancer stage 3 na ako. Kadalasan po talaga yung mga babae natatakot kasi baka daw masakit, kasi marami akong na-encounter na gano'n. Sabi ko hindi masakit kasi ano lang siya parang yung cotton buds, ano lang doon sa loob ng puwerta mo. So, ano yun prevention yun. Kasi cervical cancer ang tanging merong prevention vaccine. So, if may mga sa center natin, sa local natin na may free HPV, yung mga anak natin pa-inject na po natin para at least prevention, hindi na po sila kaysa naman doon sa gamutan na sobrang mahal. Mahirap pa.